Magandang araw sa lahat. Ang aking iuulat ay tungkol sa sosyolihikal na pananaw sa gampanin ng media. Mula sa sosyolihikal na pananaw, ang media ay hindi lamang simpleng tagapaghatid ng impormasyon tulad ng balita sa TV, pahayagan o social media. Ito ay isang makapangyarihang institusyon sa lipunan na may kakayahang makaapekto sa pag-iisip, paniniwala at pananaw ng mga tao tungkol sa mga isyong panglipunan. Sa kasalukuyang panahon, lalo na sa Pilipinas, makikita natin kung gaano kalaki ang papel ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga isyu tulad ng West Philippine Sea Dispute, pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin at mga balitang kumakalat sa social media. Halimbawa, kapag ang issue ay palaging lumalabas sa balita o nagtitrend sa social media, mas nagiging sentro ito ng diskusyon ng mga tao. Pinag-uusapan ito sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, at maging sa online platforms. Upang mas maunawaan kung paano makakaapekto ang media sa lipunan, ay tatlong pangunahing sosyolihikal na teoryas na nagpapaliwanag sa papel nito. Ang unang teorya na ating tatalakayin ay patungkol sa limitadong epekto. Sinasabi ng teoryang ito na hindi ganon kalakas ang impluwensya ng media sa mga tao. Karaniwan, pinipili ng mga tao ang impormasyon na pareho sa kanilang paniniwala. Ibig sabihin, kung may matibay na opinyon or may matibay kang opinyon tungkol sa issue, malamang ay hanapin mo ang mga balita o content na sumusuporta sa iyong paniniwala. Halimbawa, sa panahon ng halalan, may mga taong nanonood lamang ng vlog o balita na pabor sa kanilang sinusuportahan. Kahit may ibang impormasyon na taliwala sa kanilang paniniwala, hindi agad sila magbabago ng opinyon. Ngunit may kritika sa teoryang ito. Sinasabi ng iba na kahit hindi agad nagbabago ng media ang paniniwala ng tao, mayroon pa rin itong kapangyarihan na magdikta kung ano ang issue ang pag-uusapan ng lipunan. Halimbawa, kung palaging nasa balita ang isang isyu sa gobyerno, nagiging pangunahing paksa ito ng diskusyon ng mga tao. Ayon sa teoryang ito, ang media ay maaaring kontrolado ng makapangyarihang elite o mayayamang grupo. Sila ang nagmamay-ari ng malalaking kumpanya ng media tulad ng TV networks, pahayagan at online platforms. Dahil dito, may kakayanan silang maimpluwensyahan kung ano ang impormasyon ang ipapakita sa publiko. Halimbawa, kung ang isang malaking kumpanya ay may connection sa isang media organization, maaaring hindi ganon iulat ang balitang makakasira sa negosyo o reputasyon ng kumpanyang iyon. Bukod dito, kapag nagme-merge or nagsasanib ang malalaking kumpanya, mas kaunti lamang ang magkokontrol sa impormasyon dahil naiipon ang kapangyarihan sa ilang tao o grupo lamang. Ang pangatlong teorya ay kombinasyon ng una at pangalawang teorya. Ang teoryang ito ay teoryang kulturalista. Ayon dito, ang mga tao ay hindi pasibong tumatanggap ng mensahe mula sa media. Sa halip, sila ay aktibong nagbibigay ng sariling interpretasyon sa impormasyon na kanilang nakikita o naririnig. Ibig sabihin, maaaring magkaiba ang pag-unawa ng mga tao sa iisang balita dahil nakadepende ito sa kanilang karanasan, kultura at sitwasyon sa buhay. Halimbawa, kung ang balita ay tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas, ang isang negosyante ay maaaring makita ito bilang oportunidad sa negosyo. Ngunit, para sa isang manggagawa o ordinaryong mamamayan, ito ay isang dagdag na pasanin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan, ipinapakita ng teoryang ito na ang media ay may mahalagang papel sa lipunan. Una, maaaring limitado lamang ang epekto ng media sa paniniwala ng tao. Ikalawa, maaaring maimpluwensyahan ng makapangyarihang grupo ang nilalaman ng media. At pangatlo, ang mga tao mismo ay nagbibigay ng sariling kahulugan o mensahe ng media. Dahil dito, mahalaga na tayo ay maging mapanuri at kritikal sa pagtanggap ng impormasyon mula sa media. Maraming salamat at iyon lamang ang aking ulat.